Magandang umaga sa inyo lahat. Hapon man, tanghali o gabi sa mga lugar ninyo. Brother Joy ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Hindi ako magkukuking show. Nandun ako sa kitchen ko. Inuulit ko, hindi ako magluluto. Ang ihanda ko sa inyo ay ang pagkain ng ating mga kaluluwa, ang salita ng Diyos. Para sa pauna ko sasabihin, mapupunta nyo dito sa YouTube ay kung ano lang yung maisuot ko. As long na hindi ako naka-naked. Hindi ako naked sa pagdadamit. Whatever na aking maisuot. Na ayon sa aking conviction sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, huwag nyo naintindihan yung aking suot o aking pagmumukha ko. Dahil sabi ko rito, sa John chapter 7 verse 24, ang sabi, "Do not judge according to appearance, but judge with the righteous judgment." Meaning, look for an evidence doon sa pagsasalita ng isang tao. So, inuulit ko, do not judge according to my appearance. Ikalawa, Jeremiah chapter 17 verse 10, "I, the Lord, search the heart. I test the mind." Yung sa puso ng tao na nagsasalita at sa puso ng ating pinakikinggan. Sabi rin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his stature, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Same way na ang sa panahon natin ngayon sa mundo ay, di ba merong kasabihan sa Pilipino na makuha ka sa tingin, makuha ka sa isang sitsit o sa isang salita. At yung iba naman, makuha ka sa bihis. Ang masasabi ko sa oras na ito ay nawa ang inyong mga damdamin ay mapukaw ng salita ng Panginoon o kayo ay mamulat sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang aking pamagat sa aking sasabihin ito ay faith is the evidence of reality. O ang pananampalataya ang siyang patunay ng realidad o kapanatagan. Basahin natin sa Romans chapter 1 verse 19. Ang sabi dito, "Because that which is known about God is evident within them," meaning in their inner consciousness. "For God made it evident to them." So faith, tandaan ninyo, faith is the evidence of reality. Naghahanap ka ba ng realidad? Ang realidad ay nailagay na ng Diyos. Because faith is the evidence of reality. Sabi nga ng New King James Version, the same verse and chapter, Romans 1:19, "Because that may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them." Kung gusto niyong malaman ang patungkol sa Creator, sa Diyos, ay ipinahayag na ito sa lahat ng tao in their inner consciousness. For God has shown it to them through His creation. Sabi nga ng Revised Filipino Tagalog Version, "Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag
dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Sa bawat isa sa atin ay meron tayong tinatawag na consciousness. Conscious tayo sa Diyos. Lahat ng tao sa mundo ay merong consciousness patungkol sa Diyos. Number 1, unang punto. Evidence is faith. And faith is evidence. Itong dalawang ito, ang ebidensya at ang pananampalataya ay magkasama. Hindi sila odd sa bawat isa. Evidence is faith as well as faith is evidence. Hebrews chapter 11 verse 1, ang sabi, now faith is the assurance, meaning title or deed, a confirmation also. Now faith is the assurance of things hoped for, which is things hoped for ay divinely guaranteed. Things hoped for and the evidence of things not seen. If you want an evidence, you have to know and to have faith first. Because ang pinaka-end ng iyong pananampalataya, ng ating pananampalataya, ay evidence. Anong evidence? Is this tangible? We can see it, we can touch it, we can smell it, we can taste it. Yun ang evidence na, or we can hear it, yun ang evidence na in the rule of law, dito sa mundo, ay ayun ang ginagamit upang ikaw nga ay nasaksiyan mo ang isang halimbawa, unfortunate events, halimbawa ang crime o kaya ang accident. Kinakailangan nandun ka mismo at nakita mo, narinig mo ang mga pangyayari na naganap, which is evidence by yung sa rule of law. And evidence of science ay kinakailangan gagawa sila ng observation, makita nila at gagamit sila ng mga raw materials to copy it. Ika-copycat nila yung isang bagay, halimbawa sa laboratory, gagamit sila doon, ayon sa kanilang nakayanan at sa mga technology na gagamitin nila. And then they will, for themselves, ay magpuproduce sila ng evidence, which is evidence na sila rin ang gumawa at kumuha ng mga materials na pinagsama-sama upang makagawa sila ng observation at magkagawa sila ng conclusion at gagawin nilang itong evidence tulad ng pagpapahalag, laganap ng term paper at pagbobotohan ito ng mga scientists kung magugustuhan nila ang explanation. It's not the kind of evidence that God na He already declared in His Word. So evidence is faith, and faith is evidence. Kaya sabi rito, the evidence of things not seen. Yung evidence na hindi pa nakikita, ito yung evidence ng Diyos na pinapaalam sa atin. Sabi nga ng New King James Version sa Hebrews chapter 11, verse 1, the same verse, now faith is the substance of things hoped for. Substance, which is evidence. Pinaka-sustansya, pinaka-bagay na makikita natin, mahawakan natin, maririnig natin. Sabi ng Apostle John, he declared that. Ang sabi niya sa John chapter 1 verse 3, all things were made or created and came into existence through Him.
through our Lord, Jesus Christ. And without Him, without our Lord Jesus Christ, not even one thing was made that has come into being. At makikita natin yan sa creation sa Genesis chapter 1:1. In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, God. Yung God na binabanggit doon ay Elohim. Yun ay singular plural na pronunciation ng God sa Hebrew because of the word im doon sa hulihan ng Elohim. At makikita natin the Spirit of the Lord ay nag-hover over the water. At makikita natin maging sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God. The same in the creation. And the Word was God. At ang sabi rito na all things were made and came into existence through Him, and without Him, not even one thing was made that has come into being. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 8 verse 30, Then I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing before Him always. Again, then I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing before Him always. So Proverbs chapter 8 verse 30, ang Panginoong Kristo ang nagsasalita rito. Then I was beside Him as a master craftsman o creator, and I was daily His delight, rejoicing before Him always. Na yun ay makikita natin sa Matthew chapter 3 verse 17 ng pinatotohanan ng Ama, ng Diyos Ama. And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased and delightful. That's a confirmation. Sabi nga in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come, or the years draw near, when you will say, I have no enjoyment and delight in Him. Kaya itong winarning sa atin ng Panginoon na ang joy and delightment ay dapat nakatuon sa Diyos. Hindi nakatuon sa mga bagay ng sanglibutan ito. Sabagat yung mga bagay ng sanglibutan ito ay ebidensya ito na nilikha ng Diyos na mula sa kawalan at naging visible at tangible sa atin. Kaya nga sabi, remember, lahat tayo, sabi, lahat kayo, kayong mga bata pa. Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come, or the years draw near, when you will say, I have no enjoyment and delight in them. Kung tumanda ka na, nagkasakit ka na, ay hindi mo na ma-enjoy at ma-appreciate ang mga paligid mo, ang pagkain mo, at anumang mga bagay. Second, kalawang puntos. Evidence for the lack of faith. Merong evidence na nakikita sa isang tao for the lack of faith. Sabi ng Matthew chapter 15 verse 8, Jesus said, These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Why? Bakit ang mga tao sa panahon natin ngayon ay
lumalapit sila sa Diyos, sa Panginoon Kristo, only with their mouth. Because they want evidence. They want the people see na may ebidensya na sila ay religious. But Jesus Christ said, these people draw to me with their mouth and honor me with their lips. Upang makita lamang ng mga tao na sila ay masabing makadiyos. Halimbawa, magbabasa ng Bible, magko-quote pa ng Bible verses, pero may itim siyang balak upang iligaw ang isang tao o upang gagamitin niya ito na pang-front na siya ay banal. So, ang tawag ron ay hypocrite. Kung sino man ang gumagawa nun, parang ano yan parang bubuhusan mo ng cold water yung mga tao para hindi na sila makakilos kasi you use the Word of God o they use the Word of God para masabi na, wag tayo kukontra sa kanya kasi salita na ng Diyos yung sinasabi niya. No, it's a different one. Even though he is in the Senate o Philippine Senate o he is in the political campaign, using the Word of God upang i-cover mo ang kasamaan mo na gagawin sa mga tao ay mayroong matinding kaparusahan niya mula sa Diyos. Kaya sabi rito, the people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Because a heart without faith is like a king without a kingdom. Jesus commanded us, have faith in God. Mark chapter 11 verse 22. Have faith in God. Hindi sinabi ng Panginoon na magkaroon ka ng good works. Have faith in God. Hindi sinabi ng Panginoon na show your evidence that you are a godly man. Jesus Christ said, have faith in God. Because if you have faith in God, magpa-process doon ang gawa ng Banal Espiritu Santo sa mga buhay natin. Ikatlong puntos, Jesus Christ, the Son of the living God, is the author and the finisher of our faith. Bakit importante ang pananampalataya? Dahil ang pinagmulan nito, ang author ng ating pananampalataya at magtatapos nito ay ang Panginoon Kristo. Hebrews chapter 12 verse 2. Ang sabi rito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Yung faith mo ang magdadala sa'yo sa kaharian ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, sa walang hanggan, banal na lugar, tahanan ng Diyos na kung saan wala ng kamatayan. At tayong lahat ay aawit ng papuri at pagsamba sa Diyos na buhay, kasama ang mga laksalaksang mga anghel ng Diyos. Christ the Creator of all things. Bakit kinakailangan ng pananampalataya ang mapasa ating puso? Dahil si Jesus Christ ang lumikha ng lahat ng bagay. Colossians chapter 1 verse 16, for by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Bakit kinakailangan na ang Creator, ang pananampalataya sa Kanya ay mapasa ating puso? Dahil siya rin ang lumikha ng mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa, sa ilalim ng lupa at dagat, visible and invisible. Kahit ang mga kapangyarihan sa himpapawid, whether thrones or dominions or principalities or powers.
All things were created through Him and for Him. Para sa Kanya. Our Lord Jesus Christ made the worlds because He is the Creator. He created all things. He created the worlds, the ancient worlds, the present world, and the new earth. Na pagkatapos ng lahat ng ito, Hebrews chapter 1 verse 2 has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. Ang pananampalataya sa Creator ang magdadala sa atin sa tinatawag na the new heaven and the new earth. Ika-apat, faith and evidence are in agreement. Ang mga tao, ebidensya hinahanap. Ang Diyos, sinabi niya sa kanyang salita na ang pananampalataya at ebidensya ay nagkakaisa at nagiging isa. John chapter 20 verse 29, Jesus said to him, to Thomas, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Maalala niyo yung kasaysayan ni Thomas, di ba? Sa 11 alagad na nagtipon doon sa upper room, di ba? Yung 11 alagad minus si Thomas, so 10 disipulo, yung isa kasi nagbikti. Wala siya ron. Nabuhay ang Panginoon. Si Thomas ay hindi siya unbeliever. He just want to know na alam niya ang Panginoon sa Kristo ay ipinako sa krus at inilibing. At ang sinabi niya na unless na makita ko yung butas sa kanyang mga kamay na dahil sa pako, at yung sugat niya sa tagiliran, I will believe. Sinabi nga na iba na doubting Thomas. Actually, naniguro siya. He wants the evidence na baka mamaya ibang tao yun. He wants the same Christ na yung ipinako, sinaksak sa tagiliran. At kasi ginagawa si Thomas na weakling o mahina ang pananampalataya dahil alam natin na although mga tao lang sila na nahihirapan, nasasaktan. Pero naniguro siya na unless na mailagay ko in his own observation tsaka yung he wants an evidence na ito nga yung the same Christ. Nothing wrong with that. Kaya nga sabi ng Panginoon sa huling araw, pag may nagsabi sa inyo, ang Kristo ay nandun sa disyerto, nasa silid, nasa room, o nandito siya, nandun. Huwag kayong maniniwala. Dahil ang Kristo na darating ay darating mula sa mga alapaap. Hindi mag-a-appear sa mga room lang. Darating siya mula dun sa clouds ng heaven. Kaya si Apostle Thomas, nung lumitaw ang Panginoon, Thomas, ilagay mo yung daliri mo sa mga butas ng pako at yung kamay mo, isuot mo sa tagiliran. Nung makita niya yung evidence, Christ is the evidence of our faith. Tandaan niyo. My Lord and my God. Pinagalitan ba siya ng Panginoon? Wala naman tayo mababasa na pinagalitan siya. Ang sabi niya, Thomas, because you have seen me, you have believed, which is good. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Makikita natin ito. Blessed are those, ito na yung tinatawag na faith.
Blessed are those who have not seen and yet have believed. Blessed are those who have not yet seen the evidence but believe. Sila yung mga blessed. Sila yung mga pinagpala. Na alam natin na ang ebidensya na sa ngayon, evidence natin kay Jesus Christ na change life, binagong buhay. Ang presence ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng endurance at ng joyful life sa mga buhay ng bawat isang nananampalataya. Ayun ang evidence. Yung hope ibinibigay sa atin, pinagkakaloob. Kaya dito, blessed are those who have not seen and yet have believed. Mas mapalad na ang kahit hindi pa nakikita ang Panginoon, ay nananampalataya sa Kanya. Sapagkat at the end, you will see the evidence na si Jesus Christ, ang Lord of Lords, King of Kings, the Creator, Son of the Living God, at siya mismo ang magdadala sa atin doon sa Kanyang kaharian sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ito, marami mga tao humahanap ng ebidensya. Yung gusto lang nilang ebidensya. But the evidence of God is clear. Na sinabi na si Jesus Christ, siya ay nabayubay sa cross of Calvary, namatay, inilibing at muling nabuhay na ikatlong araw. At the same Christ na ito, na nagsabi na siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. At wala makakaparoon sa Ama sa kalangitan kundi sa pamamagitan niya lamang. At malinaw ng ebidensya na iniwan sa atin ng Panginoon ay ang Banal Espiritu Santo na sa atin ay nagpapatotoo na ang kaligtasan ay si Kristo lamang. He is the Savior. He is the Redeemer, at si Jesus Christ lamang ang magpapatawad sa lahat nating mga kasalanan. Mga kapatid, inaanyaya ko kayo sa maiksing panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon. This is the day of salvation, not tomorrow, not later. If you hear the words of God, ang sabi ay, do not harden your heart. Receive Christ. Receive the faith na siyang ibinibigay sa atin so that we can see the evidence. If you want evidence, have faith in Christ. Let's bow our heads and pray. Sabihin niyo, Panginoon Kristo, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso ngayon. At Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan at linisin. Marami pong salamat sa kapatawaran. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Ikaw na maghari sa akin magmula sa oras na ito hanggang sa iyong pagdating. Salamat po sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Maraming po salamat sa inyo at muli, si Brother Joe ito ng Preoki Pananampalataya at Katotohanan. At maraming po salamat at salamat po sa mga nag-subscribe. Tandaan ninyo, ito po ay non-monetized sa YouTube video content ko rito sa YouTube. God bless inyo lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen.